backup ng Gilas na makapagbibigay ng katulad ng impact na nagagawa ni Kai sa Gilas. Ito ang wala pa nga sa kanila na kailangan nga ring pagtuunan ng ating Philippine National Basketball Team. Ano ang kanilang gagawin kung walang Kai sa kanilang sistema na hanggang sa ngayon nga ay hindi pa nila nagagawang masolusyonan. Madalas ay hindi talaga maiiwasan ng isang player ang pagkakaroon nito ng injury at halos lahat nga ng mga atleta ay nakakaranas ng injury sa kanilang karera. Yung pagkawala nga lang ni Kai Sotto sa lineup ng Gilas, ito ang nakaapekto ng malaki sa laro ng Gilas. Bumaba ang kalidad ng kanilang laro at nagresulta ito sa mga talo. Tanong ngayon, magkakaroon kaya ng magandang laro ang Gilas sa FIBA Asia Cup na walang Kai sa kanilang sistema? Maaari. Ito ay kung na-integrate ng maayos itong si AG Edo sa sistema ni Coach Team at nag-click ang kanilang combo ni Junmar sa loob ng paint para sa mas magandang chance na makuha nila ang rebound at makapagbigay ng solid na opensa at depensa sa loob ng paint. Sa mga guards naman natin, walang problema maging sa wing kasi nandyan si JB. Napipilitan nga lang talaga ang mga guards natin na sila ang aatake sa loob ng paint. Ito ay kung silyado ang mga bigs natin, mahigpit ang depensa sa kanila at hindi nga sila makagalaw o makaporma para sa mga inside plays. Problema nga lang dito, nadedepensahan pa rin ng kalaban ang mga guards natin sa loob ng paint dahil sa height ng kalaban, kagaya na lamang ng Chinese Taipei center na isang 7-footer na nagbabantay sa loob ng paint. Nasiselyuhan nila ang mga bigs natin at nakakapag-adjust pa sa help defense kontra sa mga guards na nagpe-penetrate. Iba yung pressure na dala ni Kai sa loob ng paint para sa Gilas team. Kita natin na nahihirapan ng kalaban at hindi nga sila makatira ng maayos sa basket dahil sa depensa ni Kai. Sa opensa naman, advantage ni Kai ang kanyang height na gagawa niyang maka-score sa shaded area kahit na mahigpit rin minsan ang depensa sa kanya. Aminado tayo na hindi nga natin alam kung anong klase ng Gilas ang mapapanood natin sa FIBA Asia Cup. Ito ba ay yung Gilas na merong improvement sa kanilang laro kumpara sa third window ng qualifiers at kaya nilang manalo laban sa malalakas na team sa Group D, o ito ba ang Gilas na nakita natin sa last window ng qualifiers? May chance nga rin na baka mag-upgrade ang Gilas sa kanilang opensa, magdagdag ang mga ito ng player na magpapalakas sa kanilang shooting sa 3-point area na pwedeng magbigay ng chance sa Gilas para makakuha ng upset win kontra sa malalakas na teams kagaya ng New Zealand at Australia. Jordan Heading ang isa sa option on ni Coach Team na gusto niyang maidagdag sa kanilang lineup pamalit kay Scottie noon. Yun nga lang, may personal na ginawa noon si Jordan Heading kaya hindi ito nakapaglaro para sa Gilas sa Olympic qualifiers. Siya sana ang isa sa player nakasali sa lineup na gumawa ng historical win ng Gilas laban sa team ng Latvia. Milora Brown ang isa pa nga sa posible na bagong mukha na makikita natin sa Gilas team at mabilis nga ang takbo ng araw. Nandyan na ang FIBA Asia Cup, halos mahigit kulang na lang sa 3 buwan at laro na nga, kaya kailangan na ng Gilas na gumawa ng hakbang para makuha nila ang mga players o ma-secure nila ang mga ito maidagdag sa pool at masubukan sa ensayo. Kung hindi sila sakto sa sistema ay di huwag munang gamitin, pero kung sakto naman ay dapat na nila itong gamitin nang sa ganun ay mapataas natin ang chance ng Gilas na manalo sa FIBA Asia Cup.